So ito yung sticker ng ating GRP seat cover. Ayan, yun yung kasama niya doon sa ating cover. So ayan, tabi muna natin. Tapos ito naman yung kanyang tiketa. Ayan. So ipapasama natin yan mamaya pagkabit sa cover natin. Para matanggal yung ating upuan ay kailangang baklasin yung ating cover itong sa may batok banda. So ayan, tinatanggal na ni kuya, inuumpisa niya na. Palitan natin ng matanggal pa. Ay, tatagal pa yan. So ayan, natanggal na yung ating yung shock sa ating upuan. So pag natanggal na yung cover ay kailangan naman niyang bunutin yung yung parang pinakalak sa ating upuan, yung parang bisagra. Kumuha siya ng plies. May bawas na yung dati pagkatalit niyan. Kaso parang kulang pa, dumadahos pa ako. Madulas talaga yung yan. Madulas talaga yung cover niya yan. Bola lang yan. At ito namang ginagawa ngayon ni Sir ay tinatanggal niya yung mga dating parang stapler na nakabalot dito sa ating upuan. Pinagtatanggal niya na. So ayun, pagkatapos niyang napaangat lahat ng mga naka-stapler, so ayan, pinagbubunot niya na gamit yung plies. Cutter yata. Ay, mas manumbuha nga mo, ha? Ayan. At yun naman yung ating motor. Wala nang upuan. Na baklasan na. So, ito yung kanyang shock. So, medyo mahirap siyang tanggalin kanina. So, ayan yung mga wirings natin, At nahubaran na siya. Ito yung ating lumang cover. Wala pang butas pero nag-fade na yung kanyang kulay. Nakasan ang butas. Papabawasan natin yung ating upuan kasi dumudulas pa tayo pag namimreno.
So yun yung kapal niya na nabawa sa ating upuan. Eh wala man tayong balak na bumili ng flat seat kasi masyadong manipis kapag long ride, masakit sa puwet. Kaya ito na lang yung original o stock nating upuan ang pinapabawasan ng konti para hindi madulas. So makapal pa naman yan. Yan, foam niya makapal pa. So inuunti-unti niya lang na bawasan yung yung foam para makuha yung saktong hubog. Wala pang flat seat na pang RS, no? Tapa. Yan. Bawasan pa natin ito muna. Okay na ito muna. Okay na to. So ganun din yung sa backride na part ng upuan natin, babawasan natin para hindi siya lumotos pag tayo ng brain. Backride ko din, dumadaos-dos na. Ayun, bawasan yan. So ayan, ginagrind na para malinis at maganda naman tingnan, so walang mga nagpupulbos. Ayan, pinapantay na ni Sir yung kanyang mga pinaglagarian para naman medyo maganda-ganda yung itsura niya. Oh my God! Wow! So after niya na malinis yung ating upuan, so yan, binabalot niya na, ginagamitan niya na ng gun tacker. So ayan, unti-unti nang pumorma yung ating upuan, no? Ayan, halos humubog na sa itsura ng pagkakatabas niya. So ito palang cover natin, GRP cover ay wala siyang tahi mga paps. So plain lang siya. So ang size nito is big. So hindi ko inakala na siya ay pang Inmax pala to. Hindi ko alam na pang Inmax. Pero okay na yan kasi yung upuan ko nga halos stock. Ang inisip ko na lang na baka hindi magkasya. Kaya doon ako sa malaki bumili. Yung malaki na yung pinili ko. Okay lang yan, babawasan naman yan pag pag okay na. Basta ang importante sigurado lang ako na hindi siya mag-short.
So kung gusto niyo palang magpataba sa inyong mga stock na upuan mga paps sa ating RS no 1255, pumunta lang kayo dito sa shop na to. Ito yung pangalan ng shop nila. So kung itatanong nyo ay kung magkano ang bayad, ang bayad niyan ay 270 lahat. Nagpo-full wave din kayo dito, sir? Nagpo-full wave din kayo? Ano lang, fast charge lang. Fast charge lang. Pag fast charge pa kailangan magpalit ng ano? Itong kuha niya? Ay, Hindi. Magkano namang bayad nun pag fast charge nun? ano lang boss, 350 lang. Ah. So ayun, patapos na siya. So palagyan na natin ito ng tiketa. Palagay natin yung tiketa natin. So igagantak na rin yan kasi wala nga tahi. A few moments later. So ayan, malapit na siyang matapos. Binabalik na lang yung parang tornilyo o parang bisagra sa ating upuan. Yung kinakapitan ng ating upuan mga paps.